can't stop. You are the one. You're everything I want. You give me reason to smile as you set my spirit free. You give me everything I need. Call to live each day with faith again. You are my world. You set my feet on solid ground. My soul secure, I won't be moved. You are my rock. You are the one. You're everything I want. You give me reason to smile as you set my spirit free. You give me everything I need. Call to live each day with faith again. Look on high, your word will be my life. Hold my hand and guide me. You're the way, the truth, the life. You give me reason to smile as you set my spirit free. You give me everything I need. Call to live each day. You give me reason to smile as you set my spirit free. You give me everything I need. Call to live each day with faith again. Reason to smile. Reason to smile. I stand with nothing in my hands. There's nothing I can offer but myself. Oh Lord, all of myself, yet unworthy of this calling. And still my heart longs to praise. My spirit yearns and faints for you, only for you. How I desire to worship so
bless you, we bless you, Lord. Hallelujah. To your name. Di ko akalain na ko ay mapansin. Nung ako'y naliligaw, bigla na lamang dumating. Sabi pa nga ng iba, ako'y wala ng pag-asa. Di na raw magbabago tong gulo ng buhay ko. Pero nung ako'y natiwala sa Diyos na sa'kin ay lumikha, Siya ang nagbigay ng lahat. Tatawagin siyang Jesus. At itong Jesus na ipapanganak niya, yan ang magliligtas sa lahat ng tao. My God is on time, He's never late, never too early. I believe He is all powerful, merciful, He's almighty. So why should you worry? Walk by faith, yes, God is never late. Kanya ka walang kapayapaan. Tinanggihan mo si Jesus. Pag tinanggihan mo ito, tinanggihan mo si Jesus. Dahil ito at si Jesus ay iisa. At hindi mo pwedeng paghiwalayin ang salita niya sa kanya. It's my firm foundation, the rock on which I stand. Everything around me shaking. I've never been more glad. I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. Faithful through generations. So why would He fail now? He won't. Good morning po sa lahat ng mga taga-Tugabi na Glorians. Maligayang Pasko sa atin. So this time naman, to make this day merrier and talagang mas masaya, lalaroin natin yung isa sa ating mga favorite na game, Top, as the Sing It to Win It. Ayan. Sige, game. Merry Christmas, Merry Christmas, Pasko, anong saya. Bigyan ng biskwit yan. We need a little Christmas, right this very minute. Carols in the window, carols and a spinning. Yes, we need a little Christmas, right this very minute. We need a little Christmas now. Yeah, congratulations to all winners at salamat sa lahat na nag-participate. Praise God! Purihin ng Diyos mga kapatid. Maghanda na po tayo sa ating pong Pasko sa ating distribution.
next year. We love you. Magmahala po tayong lahat. Keep smiling po mga kapatid. Weapon po natin yan sa 2025. Ang ngiti na yan, kailangan po natin para manalo po tayo. God bless po sa inyo. Tuwing ako ay nangihina, ikaw nagbibigay lakas. Kung ako'y nalulumbay, kagalakan ko ang iyong pagliligtas. Sa gitna ng kahirapan, ikaw lang ang tanging pag-asa. Kahit na mayroong pagsubok, kakayanin ko kung ikaw ay kasama. Sa Pasko't bagong taon, anumang pagkakataon, sa'yo lamang ang pagtitiwala ko. Pag-ibig mo walang katulad at di nagbabago. Pagkasama ka, Jesus, araw-araw Pasko. Sa gitna ng kadiliman, ikaw ang tunay na liwanag. Ang biyaya mo at awa, magpakailanman ang iyong katapatan. Sa Pasko't bagong taon, anumang pagkakataon, sa'yo lamang ang pagtitiwala ko. Pag-ibig mo'y walang katulad at di nagbabago. Pagkasama ka, Jesus, araw-araw Pasko. Pangako mo'y hahawakan, na hindi mo ko iiwan. Ako'y laging nasa isip mo. Ang tunay na kapayapaan ay nadarama ko lamang kung ako ay nasa piling mo. Sa Pasko't bagong taon, anumang pagkakataon, sa'yo lamang ang pagtitiwala ko. Pag-ibig mo'y walang katulad at di nagbabago. Pagkasama ka, Jesus, araw-araw Pasko't bagong taon, anumang pagkakataon, sa'yo lamang ang pagtitiwala ko. Pag-ibig mo'y walang katulad at di nagbabago. Pagkasama ka, Jesus, araw-araw Pasko. Basta't kasama ka, Jesus, araw-araw Pasko. Araw-araw Pasko. Basta't kasama ka, Jesus, araw-araw Pasko. Amen. Praise God. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga international na extension churches natin, ganun din po sa inyong lahat na nakatune in po. At makikisang maghandog sa ating Diyos sa buhay para po sa pagsamba, pasasalamat, at sa pagkikinig po ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Palakpakan natin na malakas na malakpak ang ating Diyos ng buhay at magpuri tayo sa Kanya. Praise God the Lord. We bless your name, O God. We magnify your name, O Jesus. Oh, hallelujah. Salamat po sa kabutihan mo.
Salamat po sa inyong proteksyon sa amin. Salamat po sa inyong pagtsatsaga. Salamat po sa aming kaligtasan. Salamat po sa inyong dugo na ibinuo sa cross at Calvary. Oh, we give you all the praises, all the honor of God, in the wonderful name of Jesus. Oh, hallelujah. Praise your name, oh, praise your name. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Pwede bang kamustahin mo yung nasa likod mo? Sabi mo, magandang umaga sa iyo. Yan, tingnan mo yung nasa likod mo. Tanungin mo pangalan. Hindi ba? Hindi naman tayo magkakakilala lahat kasi sa dami ng, minsan palit-palit yan eh. First come, first serve. Pero dapat kilala po natin yung mga ibang mga kapatiran natin. Ayan. Alam po ba ninyo na masaya po ang isang Kristiyano na nababati po ng mga taong nasa harap niya? Hindi po ba? Alright, so tayo po ngayon ay dadako sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya dapat po pag tayo po ay naglilingkod sa ating Diyos, ay matitikas tayo. Sabi mo sa katabi mo, matikas ako. Yan. Ako nga, pag may pinagdadaan ng pagsubok, nahalata ba ninyo ko? Pagharap ko kay Lord, kailangan matikas ako. Kasi baka sabihin ng Lord sa akin, matulog ka muna, magpahinga ka muna. Diba? Ang hirap naman pakinggan mula sa Diyos yun. Nahaharap ka tapos latang-lata ka. Alright, so magbabasa po tayo ng banal na aklat. Luke chapter 2 verses 7, 9, 10. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because, everybody say, because there was no room for them in the inn. Kaya doon po sa atin na mga minsan wala po tayong mga pangangailangan natin, alalahanin niyo, ang Lord ay dumanas din. Nasa tiyan pa lang siya, dumanas na rin siya ng walang gamit na ibigay sa Kanya, walang lugar na ibigay sa Kanya. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya huwag ka nang mainis. Oh, kasi si Lord dumanas ng ganyan eh. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Ayun, pag ang Lord ay nagmamanifest, kasama ang mga angels. Anong sabi ng angels? Then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Great joy. Tingnan mo yung katabi mo kung may great joy. Diba? Ang sabi ng mga angel, great joy. Kaya kahit hindi Pasko, kahit may pagsubok ka, great joy. Dahil hindi basta-basta po ang ginawa ng Lord sa ating cross of Calvary. Kaya ngayon po, ay mananalangin tayo bilang pasasalamat sa ating Diyos. Iyuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Sapagkat alam po namin na dumating ka dito sa mundo, ay hindi mo pinakita na dumating ka na parang nakasuot hari ka agad. Nagpakilala ka sa amin na ikaw ay ni-reject. Nagpakilala ka sa amin na bata ka pa, nasa sinapupunan ka pa lang, ay tumanggap ka na ng rejection. Kaya walang dahilan kung tumatanggap kami ng rejection na maiinis, magagalit, magtatampo kami. Dahil ang aming Almighty Creator ay dumanas nun. Pinadanas niya ang kanyang sarili para kanino? Para sa amin. Para malaman namin na ganun talaga pala ang buhay. Sa ngayon, tinataas namin ang gawain ito, Diyos. Sapagkat ang sabi ng mga angels, ang daladala nilang balita ay magkaroon kami ng galak. Kaya dalangin namin na kung sino man ang nalulungkot dito, alisin mo ang kalungkutan. Kung mga walang pera, Lord, alisin mo ang pag-iisip sa pera. Sapagkat kayo man ay dumanas ng kawalan. Kaya Ama, dalangin namin ang iyong basbas sa aming lahat. Patawad mo lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamali o dili kaya ay mga kahinaan o mga kasalanan. Linisin mo po kami. Gawin mo po kaming katanggap-tanggap ngayon upang mag-alay ng handog namin sa inyo. Gawin mo pong isang mabangong halimuyak ito sa inyong harapan. At sama-sama namin tinataas ang gagawin namin ngayong pagpupuri. Samahan mo ng mga angels, sa mga tutugtog, ang mga singers, Lord. Higit sa lahat ang aming beloved bishop na lagi mong ginagamit upang kami po ay pakainin ang pagkain espiritual. Samahan mo po siya.
ibigay mo sa Kanya ang double portion ng anointing mo. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the most wonderful time of the year. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time of the year. Maligayang Pasko! Okay, purihin ng Diyos mga kapatid at sumayin niyo ang kapayapaan ng ating Lord. 1 Corinthians 13, 1 to 3. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing.
And our subject today is entitled, A World Without Love. Yugo natin ang ulo natin. Dakilang Ama, salamat ulit sa iyo, Diyos, at i-bless mo, Lord, ang aming pag-aaralan sa araw na ito, Panginoon, at tulutan mo, Lord, na ma-emphasize, O Lord, at may paliwanag mo sa amin, may Lord, ibig sabihin po ng mensahe mo tungkol sa pag-ibig, O Diyos, na kailangan ng lahat ng tao, Ama. Alam namin, Panginoon, ang mundo ngayon ay punong-puno ng hatred, nandoon, Lord, ang anger, Lord, bitterness, at gayon din yung mga negative emotions, O Diyos, kaya lahat po ay uhaw sa pag-ibig, O Lord. Kaya tulutan mo bawat isa nandito, Lord, ay maantig ang puso at isipan, O Lord, upang sa ganun, O Diyos, ay dumaloy sa amin ang tunay na pag-ibig, Ama. Maraming salamat, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and Amen. Okay, you may all be seated, please. Okay, now, brothers and sisters, the song Give Love on Christmas Day was popularized by a popular band in 1970s. Now, I loved this song because when I came to realize as I listen and sing this song, yung lyrics po nito ay talagang reality of what people call Christmas, referring to the birth of Christ. For the world, the main message of Christmas is giving. And maybe it's based on the wise man who gave gifts when Christ was still in a manger. Now, and it became a world tradition that before Christmas, people are making lists, buying special gifts to give joy to their loved ones on Christmas Day. So meaning for the world, Christmas is centered on giving. Rich, poor people alike apply this practice of giving material things during Christmas to their loved ones. Yun ang ginagawa po natin. But in biblical aspect, the question is, what did God give us during Christmas? John 3:16. For God so loved the world. That's the word love. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So God gave love through Jesus Christ, not material things but love. Now, and the song, Why Don't You Give Love on Christmas Day, ay sabihin natin, okay, maganda yung lyrics po nun. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. At yun ang nangyayari po. Nagbibilihan po ng gifts para panregalo. It's that time of year when good friends are near. Good friends are near. Not bad friends, but good friends are near. And you wish you could give more than just presents from a store. But why don't you give love on Christmas Day? Even the man who has everything, take note, even the man who has everything would be so happy if you would bring him love on Christmas Day. Because no greater gift is there than love. So napakaganda ng lyrics po. Reality ang lyrics nito. Na talaga po, meaning, there's nothing wrong about giving material things, but without love, they are all nothing. In 1 Corinthians 13:3 says, And though I bestow all my goods to feed the poor, kahit tulungan mo lahat ang mga mahihirap, benta mo lahat ang ari-arian mo, tulong mo sa kanila. And though I give my body to be burned, kahit sunugin mo pa ang batindi yung sunugin mo yung katawan mo para ibigay, but have not love, it profits me nothing, or you are nothing. Now, yung meron kanta rin, yung isa pong sikat na singer, si Tom Jones, if I'm not mistaken. Meron parte ng yung kanyang title na Without Love, may parte rin sinabi niya, I had conquered the world,
But what then did I have without love? I had nothing at all. At yun ang totoo po. Kahit ano ang makonquer mo, kahit ano mag-gain mo, even the whole world, you gain the whole world. But without love, you are still nothing. As a matter of fact, what do you think was the need of the woman at the well? Doon sa John chapter 4. Di ba may babae doon, pinuntahan ng Lord, at pagkatapos kinausap niya, ano sa palagay ninyo? Itong babaeng ito ay nakapag-asawa ng 6 ang napangasawa niya. And I'm quite sure she was not a maniac. Hindi po siya. Siya po ay nakapag-asawa ng 6. Why? Kasi po, love was her need. Ang kailangan niya ay love. Nag-asawa ng isa, hindi niya nakuha. Nag-asawa ng pangalawa, hindi niya nakuha. Pangatlo, pang-4, pang-5, pang-6 na, hindi pa rin niya nakuha. Until such time, ma-meet niya ang ating Panginoon. And what does the heart of every human being shout for? Love, of course. Walang sinisigaw ang heart na mata kundi love. People of this world are shouting for love. Lahat po yan ang sinisigaw. And every human being in this world is longing for love. Lahat po. That's why this song by this group became a golden hit. Because people who sing and listen to this song really cry out for love. Kaya nakita nyo, pag pinatututog yan, yung mga tao po, iba'y nadadama nila, nakakaramdam ng lungkot, yung iba naman masaya, dahil nagmamahal sa kanila. Pag wala, nalulungkot sila. At yun ang sinisigaw ng kanilang heart. In fact, yung nakikita natin mga tao po, even those people who are rich, yung mga people, mga intellectual people, nakikita natin, ang heart niya, kung magsalita yan, talagang very confident sila, pero hindi mo alam, ang heart nila sumisigaw ng love. Nag-aspire ng love. Naglulong ng love yung heart nila. Once na ikaw, isang tao may puso at walang taong walang puso, inilagay ng Lord ang heart sa atin, hindi lang para tumibok at tayo mabuhay, kundi para po paglagyan ng love tong pusong ito po. That's why in the Bible, Paul said, love one another. Jesus said, love one another. And even Peter said, love one another. And John said, love one another. Puro love one another ang sinasabi. As a matter of fact, Paul said in 1 Corinthians 13:13, and now abide faith. Alam natin, sinabi ng Lord, you can never please God without faith. Hope nandyan, and love nandyan. Tatlong importante sa harapan ng Lord. These three, but the greatest of this is love pa rin. Mas greater pa rin ang love kaysa sa faith. Samantala sinabi, hindi mo mapiplease ang Lord pag wala kang faith, and yet, ang love pa rin ang greater. Ang hope, gusto ng Lord, umaasa tayo. Pero, mas greater pa rin ang love. Ganong katindi ang love. In fact, doon sa Colossians 3:12-14, therefore, take note, as the elect of God, holy and beloved, put on, isuot ninyo, tender mercies. Take note, mercies, kindness, suot nyo yan. Humility, meekness, long-suffering. Lahat yan. Importante lahat yan. Next verse. Bearing one another, forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Ito na. Next. But above all those long-suffering, faith, yung lahat ang binanggit natin. Above all these things, put on love pa rin si St. Paul. Love pa rin sa ating Lord. Mas mataas pa rin ang category ng love kaysa dun sa faith na sinasabi ng ating Lord. Yung love pa din ang gusto ng Lord, which is the band of perfection. Pag sinabing perfect, hindi ibig sabihin noon na hindi ka nagkakamali, wala ka nagagawa mali. Hindi yun ibig sabihin ng perfection. Ang perfection sa atin, Lord, kahit nagkakamali ka, pero pag ang puso mo punong-puno ng love, perfect ka sa harapan ng ating Diyos na buhay.
And even Peter said, there's Peter 4:7-8, but the end of all things, take note, the end of the world, the end of the church, marami meaning yan. The end of the all things is at hand. Nandyan na ang katapusan ng lahat. Therefore, be serious saan? And watchful. Be serious and watchful saan? In your prayers. Ganong kahalaga ang prayers. Kasi malapit na raw matapos ang lahat. Kaya maging seryoso sa prayer at maging mapagbantay sa prayer. But then, sa next verse, ano sabi ni Peter? And above all things, above prayer, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Imagine that. Wala na sinabi ng Lord sa atin, pirme, kundi mag-pray. Pero above prayer is put on love pa rin ang ating Panginoon. Ganong katindi ang pag-ibig sa harapan ng ating Lord. In fact, any kind of relationship, whether with your brother, your sisters, your father, your mother, son and daughters, relative, friends, colleagues, business partners, classmates, roommate, or neighbors, no matter how close you are with each other, but without love, that relationship is nothing at all. Wala pong kwenta. Lahat ng klase ng relationship, walang kwenta pag wala ang love, pag wala ang pag-ibig na nanggagaling po sa puso. 1 Samuel 16:7, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance. Huwag niya sa panlabas or his physical stature. Kasi yan nakakadaya yung labas. Because I have refused him. Hindi yan ang pinili ko. Sino pinili mo, Lord? For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward. Kaya tayo madaling madaya. Sa labas tayo tumitingin. Outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ano tinignan niya sa heart ni David? Si David ang pinili niya rito. Alam niyo kung ano? Love pa rin po. Yung pag-ibig ni David sa Diyos at yung pag-ibig ni David sa kapwa niya, yun ang tinignan ng Lord sa kanyang puso po. Kaya sa atin lahat na nandarito, every time titingin ng Lord sa heart natin, yun ang hinahanap niya, yung pag-ibig sa ating puso. The question is, to whom did God give that love? Kanino niya binigay ang pag-ibig? Romans 5:8. But God demonstrate His own love towards us. Kailan yan? In that, while we were still sinners, Christ died for us. Nung sinners pa tayo, doon niya bidisplay ang love po sa atin. Meaning, He displays love to the sinners, to the enemies of God, to the transgressors of His commandments, and to those people who speak against Him and against His word, and to those who do not believe in the word of God, and to those people who mock Him, and to those people who do not know Him. Yun po ang binigyan niya ng love, which is opposite to our recipient of our gifts during Christmas. Recipient ng binibigyan po natin pag Christmas. Kasi sa atin, basically ang binibigyan natin, our loved ones, and those who love us, and those who are dear to us, those who are close to us, and those who are good to us. Yun ang binibigyan natin. Opposite sa ating Panginoon po. At yan yung makikita mga kapatid kung gaano katindi ang pag-ibig ng ating Lord. And what is the main ingredients of God's love to mankind? Yan ang importante sa lahat. Kasi kahit ang tao, I love you, okay naman, nagmamahalan talaga. Pero ano yung pinaka-main ingredient ng Lord dun sa kanyang pag-ibig na sinasabi? John 3:16, balik tayo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life.
So those who believe in that love will not perish, which means He gave the greatest gift to mankind, which is love activated by forgiveness of sins. Yun ang importante po sa love. And this is the best gift that we receive from God. Love that activated by forgiveness. Nandun ang pagpapatawad. Likewise, the best thing we can give to everyone during Christmas or this Christmas season is the love that activated by forgiveness. Hindi basta love, nakakabay ka dahil love, niyayakap mo dahil love, beso-beso kayo dahil love. Hindi po yun. Nandun yung pagpapatawad sa love po natin. No matter what, kung ano man ang ginawa sa'yo, nandun pa rin ang forgiveness sa heart po natin, which is the best gift na maibibigay po natin sa ating kapwa. Why? Why? Everybody knows what happened to Jacob and Esau. Niloko ni Jacob si Esau, sumumpa si Esau na papatayin kita, Jacob, pag nagkita tayo. Lumipas sa panahon, ito ngayon magkikita sila. Ito ngayon na nangyari. Sa Genesis 33:10, hindi siya pinansin o hindi nagtanim sa kanya si Esau. Jacob said, no, please, kasi imagine siya na inagrabyado, binibigyan pa siya ng regalo. No, please, if I have now found favor in your sight, kasi binibigyan din niya, then receive my present from my hand. Tanggapin mo yung regalo ko sa'yo kasi may atraso ko sa'yo. Inasmuch as I have seen your face, as though I had seen the face of God, and you were pleased with me. In other words, once you forgive, the face of God manifests in your face. Nakikita yung mukha ng Diyos sa'yo pag nagpapatawad ka. Ganong katindi ang pagpapatawad po. Gano man ang ginawa sa'yo. Once na pinatawad mo, yung face of God nakikita sa'yo pagka ganon. Pag nagpatawad na po tayo. Kanya nga po, ang pinaka-main ingredients talaga po ng love is forgiveness po. Hindi kindness, hindi compassion, hindi po yun. Forgiveness, ang pinaka-number 1 sangkap po ng pag-ibig na sinasabi. Kasi whether we like it or not, yan talaga ang kailangan po ng tao, ang pagpapatawad po. Now, dito sa parteng ito, gusto ko lang linawin sa inyo, lihis ako ng konti. Kanya ang title natin is A World Without Love. Tingnan nyo nangyayari sa world ngayon. Magmula sa government sector, ano nangyayari? Revenge. Nandun ang pagganti. Gagawa ng isa na masamang politiko, gagawa ng isa ng politiko, mamaya gaganti yung isa, mamaya gaganti yung isa, mamaya gaganti yung isa. Ang politiko po sa buong mundo, gantihan lang ng gantihan. Why? The absence of love. Even family sectors, sa mga pamilya po, ano madalas ang nangyayari? Bakit hindi magkasundo? Gantihan ang gantihan po. Revenge dito, revenge doon, revenge dyan, revenge doon. Yun lang po ang nagiging, pag sinaktan, sasaktan din yung isa. Pag sinaktan, sasaktan yung isa. Ganun ang nangyayari. Why? Because of the absence of love activated by forgiveness. Tingnan nyo lahat ang palabas sa sine. Kahit Korean pa yan, ang US gawa yan, o saan gawaan, sa Tagalog yan. Tingnan nyo takbo na istorya. Puro revenge ang takbo na istorya. Lahat ng panoorin. Minsan love na ang tungkol doon sa movie, may revenge pa rin ang nandoon. Punong-puno na revenge ang kwento po ng lahat ng pinanonood. Even cartoons. Ang cartoons din nyo maigi, may revenge pa rin po. Why? Because of the absence of love. Pag wala ang love, puro revenge ang mangyayari. Kanya may war. Kanya nandyan ang war. May civil war, world war, nandyan. Why? Revenge. Why? The absence of love in this world. Kanya pag tinanggal niyo talaga ang love sa mundo po, kung wala lang tayo mananampalataya, tapos na po ang mundo. Sobrang sama na po ang mundo. Nangyari during the time of Noah. Sinabi lahat ng iniisip ng mga tao, puro kasamaan na lang. Why? Wala ang love during that time. Pasalamat tayo
nabuhay tayo sa ngayon na nandyan na si Jesus Christ, nandyan na ang mga Kristiyano, nandyan na salita ng Lord, kanya nandyan ang pag-ibig po sa atin po. But the question is this. Please listen carefully. Kailangan natin lahat ito. If the ingredients of love is forgiveness, then what is the ingredients of genuine forgiveness? Ano naman ang ingredients ng forgiveness? Wala pong iba kundi understanding. Pang-unawa po. Pang-unawa, pang-unawa, pang-unawa. Luke 15:20. Alam natin, nangyari sa prodigal son. Nung bumalik siya, ano sabi ka doon? And he arose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. In other words, yung father ng prodigal son, hindi na inisip kung ano yung ginawa niya. Ang nasa kanya po, pang-unawa doon sa anak. Nung lumapit yung anak, niyakap niya, wala nang sabi-sabi, nagyakap silang dalawa. Nangyari kay Jesus Christ, kung hindi ako nagkamali, nung misa po ang ating Lord, alam ko during the trials of Christ, pagkatapos nung lumabas siya, sinulyapan niya si Peter, pero nandun yun, a glimpse of understanding nandun sa kanya po. In Hebrew 4:15, sa Amplified Version says, and for we do not have a high priest who is unable to sympathize and understand our weaknesses and temptations. Naniniwala ba kayo? Kung hindi nauunawaan ng Lord ang kahinaan natin, wala na tayo sa pananampalataya. Nandun pirme ang pang-unawa ng Lord sa ating mga kahinaan, sa weaknesses natin, sa mga temptations dumarating sa atin. But one who has been tempted, knowing exactly how it feels to be human, alam niya kung ano ang maging tao. Kanya siya nagkatawan tao para maunawaan niya ang pagiging tao. Kaya pag nakikita ng Lord, ginagawa natin isang bagay, kahinaan natin, naunawaan ka ng Lord. Maliban na lang kung intentionally ginagawa mo. Paulit-ulit mo ginagawa. Pero yung ginagawa mo, dahil sa hindi mo mapigilan na nandun pa rin ang grace ng ating Lord. Kasi nandun ang pangunawa ng ating Lord sa lahat ng ating pong kahinaan. Kaya doon sa parte ngayon, sa Psalms 103, verse 14, NLT. For He knows how weak we are, and He remembers we are only dust. Alam daw niya na mahina tayo, at alam din niya, galing lang tayo sa putik. Kanyang mahina po tayo. Kanya naiintindihan po tayo ng Lord. For information, pag sinabing understanding means you sacrifice your own concept, your right, and even your reputation na sinira sa'yo, kailangan pong iset aside po natin, maunawaan po natin. Yan ang dahilan kaya hindi tayo makapagpatawad po, lalo pag siniraan tayo, yung reputation ang iniisip agad natin, sinira mo ang reputation ko, kaya dapat hindi kita batiin na, dapat i-unfriend na kita, dapat i-ganon na kita, hindi na kita babatiin. Yun po ang sa atin. Sa Diyos, hindi po. Sa Philippians 2:7, ang sabi ng Lord, but made Himself of no reputation. Kahit wala siya reputation, of course of covenant, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of man. Inalis niya ang reputation para lang magpakumbaba siya at ma-save po tayong lahat. And second, you always bear in mind that you yourself commit mistakes. Para makaunawa kayo, pirmi niyong iisipin, ikaw din nagkakamali ka. Ikaw din nagkakasala ka. Kanya sinabi ni Paul, 1 Corinthians 6:7-8, therefore, it is already an utter failure for you that you go to the law against one another. Why do you not rather accept wrong? Ba't hindi nyo pa tanggapin yung mali? Why do you not rather let yourself be cheated? Hindi nyo pabayaan, dayain na lang kayo sa kapatiran nito. Hindi nyo pabayaan, dayain na lang kayo. Bakit sinabi ni Paul yun? Next. You yourselves do wrong. Kasi ikaw din nagkakamali ka. And cheat, ikaw rin ang dadaya ka eh. Ba hindi ako nandadaya? Sa oras lang, pag late ka, nandadaya ka na eh. And you do these things to your brethren
So, alam ni Paul, magpatawad ka. Kasi ikaw din nagkakasala ka, ikaw din nagkakamali ka. At yun din ang dapat nakalagay sa mind po natin. Pag may nagkamali sa atin, madaling umunawa, pag iniisip mo ikaw din nagkakamali ka, ikaw din nagkakasala ka. Ang pangatlong pinakamabigat sa understanding, you give him or her a reason why he commits that offense. Ikaw pa nagbibigay ng dahilan kung bakit ginawa niya yung bagay na yon. Bakit nagawa niya ang bagay na yon. How I wish magagawa natin ito. Magagawa ba natin yan? Na pag nagkasala sa'yo, ikaw pa magsasabi, hindi, kanya siya nagkasala. Ikaw magbibigay ng dahilan, kanya nagkasala siya. Siguro dahil kasi nagipit siya, kaya hindi na siya nakabayad ng utang. Siguro dahil sa ano siya. Ikaw ang magbibigay ng katuwiran. Yun po ang understanding. Example, si Joseph. Alam natin ang ginawa kay Joseph ng mga kapatid niya? Inihulog sa balon, papatayin talaga siya, binenta sa Egypt. 17 years old, nakakulong siya dahil sa... Ang dami niyang dinaanan sa kapigatian. Pero nung bandang huli, anong sinabi niya? Genesis 50:20. Yung mga kapatid niya, takot at takot, baka patayin sila. Ito sabi niya, but as for you, you meant evil. Evil yung ginawa niyo sa akin, against me. But God meant it for good. Sa Diyos natin, nakabuti yung ginawa ninyo. In order to bring it about as it is this day, to save many people alive. Okay, matakot. Hindi ako magagalit sa inyo. Dinanatan niyo ako, inalaw ng Lord yan dahil para maisalba ang maraming tao. Ibig sabihin, binigyan ng katuwiran na kanya nangyari yan dahil mag-save na maraming tao ang Diyos. Kanya dapat lang mangyari yan. Ganun katindi yung pagbibigay ng katuwiran doon sa mga nagkasala po sa atin. Parang tahimik na po tayo. Andiyan pa ba kayo? Kasi madalas, Merry Christmas, Merry Christmas, I love you, Merry Christmas, beso-beso, I love you. Pag nasaktan, ayan na. Ayan na. Pag sinaktan, ayan na. Revenge, nandoon na. Why? Wala ka ng love, activated by forgiveness. At yung forgiveness mo ay walang ingredients ng understanding, pang-unawa. For us, what is the best reason inallow ng Lord to test our love for the... Wala naman ibang reason kundi i-test ang love natin sa lahat. Kanya ina-allow ng Lord sa atin. Once na may nanakit po sa atin, isa lang, tinetest ng Lord, do you love your brethren? Do you love her? Do you love him? Mahal mo bang kapatid mo? Yun ang tanong ng Lord. Dahil hindi masusubok ang love kung walang offenses. Kanya nasusubok ang love dahil doon sa offenses na ginagawa po sa atin na ina-allow ng ating Lord. God allows it for a divine reason, and that is to face, or that the face of God manifests on your face para makita ang muka ng Diyos sa atin po pag nagpapatawad po tayo. At ang pang-apat na understanding, what is important is to be reconciled with Him or with her. Yun ang importante po. Hindi yung ginawa niya, hindi yung nasaktan ka, kundi yung paano kami magre-reconcile. Paano kami magkakasundo. Luke 15:21-24, yun din tatay. Ito yung anak. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and no longer worthy to be called your son. Ako nagkasala, hindi na ako karapat-dapat maging anak mo. Nagkasala ako sa langit, nagkasala ako sa iyo. Ano sagot ng tatay? But the father said to his servant, hindi siya kinausap eh. Kinausap yung servants, bring out the best of robe and put it on him and put a ring on his hand and sandal. No, teka na tayo sandali, patawad mo na, patawad. Bigyan mo siya ng sandals and fit. Hindi siya pinapansin. Next. And bring the fatted calf here and kill. Tatay, patawarin mo ako, nag-asala ako. And let us eat and be merry. Nagsasalita yung anak, humingi ng tawad, hindi niya pinapansin. Ang sabi niya, ay, paganda natin ito. Maganda kayo sapagkat kaya itong anak ko nandito. Maganda tayo at magpiesta tayong lahat. Yun ang sagot niya. Why? Yung sumunod sinabi niya, for this my son was dead and is alive again.
he was lost and found. And they began to be married. Kung doon sa istorya ngayon, ibig sabihin, yung anak ko na wala, ngayong bumalik, kaya masaya ako, wala akong pakialam sinasabi mo. Yung anak ko ay patay, ngayon nabuhay, kaya wala akong pakialam kung ano sinasabi mo. Sa relationship, wala akong pakialam sa sinasabi mo. Ang importante sa akin, ma-reconcile tayong dalawa. Huwag ka ng mga tuwiran, wala na akong pakialam dyan. Thrice, nangyari sa akin yan. Aminin natin, nagkaroon ng negative, kung ano ang sinabi sa akin, I just keep quiet. Hindi ako nagsalta kahit ano. One day, nagkita kami hindi sinasadyang pagkakataon. Takbo sa akin, inakap ako, humingi ng tawad. Ako din, ganun. Nagyakap kami, wala nang binanggit na nakaraan. Basta nagkasundo kami, nagkaiyakan kami. Wala, kasi ikaw kasi ganun ginawa mo kasi ikaw naman, siniraan mo. Walang ganun. Walang ganun. Basta't ang love mo, activated ng forgiveness, hindi mo naintay niya, kasi, yung mga katuwiran, sino tama, sino mali, tabi lahat yun. Ang importante, nagkasundo tayong dalawa, nagmahalan ulit tayo, at nandito magkayakap tayong dalawa. Yun ang importante. Yung isa naman, tinawagan ko. Ako mismo tumawag. Di na rin, wala nang communication. Ganun din, kung ano-ano sinabi rin sa akin noon. Nung tinawagan ko, pagtawag ko, umiiyak siya, humigad ng tawag. Bishop, patawarin mo ako. Wag yan. Wala na yan kakong, wag mo intindihin yan. Ang importante ngayon magkasundo tayo, importante ngayon magkabati tayo, importante ngayon nag-uusap tayo, importante anak pa rin kita sa pananampalataya, importante magkasundo tayo. Yun ang sinabi ko sa kanya. Hindi ko siya pinagbigyan na, kasi ganun, wala na. Yun po ang genuine forgiveness. Yun po. Kasi sa atin, madalas, pag magpapatawad, sige, patatawarin kita. Pero ano ba talaga nangyari? Kasi naman ikaw kung hindi nagkagano, hindi naman talaga ako magagalit kasi ikaw naman kasi, ang tigas ng ulo mo. Walang ganon. Walang ganon sa reconciliation. Bakit ko sinabi? Tayo ba lumapit sa Lord? May sinabi ba ang Diyos sa atin, si Jesus Christ? Lord, patawarin mo ako. Ikaw kasi, tigas ang ulo mo. Ilang taon ko na sinasabi siya, magsisi ka na. Ayaw pa rin magsisi. Kanya nga po, nandito ka. Oo nga, okay naman yan. Okay yan. Kaya lang, bakit? Walang kaya lang. Paglapit natin, umiyak tayo. Ano sabi ng Lord? You are forgiven. Pinatawad ka na agad ng ating Lord. Wala na pong binanggit tungkol po dun sa nakaraan. Yung po ang tunay. Meron pa rin isang ganun din ang nangyari. Tumawag kung pwede ko makausap dahil akala galit ako. Natuwa nga ako. Ay, ganun, sige, kausapin ko. Nag-usap kami, mga kapatid. Diretso, nung mag-usap kami, alam ko sinasabi niya, patawarin mo ako. Huwag mitindi niya kung ganun. Wala na yun. Past is past. Tapos na yun. Ako sa kanya, tampuhan lang yan. Walang problema yan. Kalimutan mo yung nakaraan. Importante ngayon, magkasama ulit tayo. Importante ngayon, magkasundo ulit tayo ngayon. Yun ang sinabi. Wala ni anuman. Wala akong binanggit. Wala akong isinumbat. Wala ni anuman. Why? Kasi po, ang love natin dapat activated ng forgiveness. At yung forgiveness mo, may ingredient ng understanding na uunawaan mo kung bakit niya ginawa yung bagay na yun. Kaya sana ngayong Pasko, sana ganyan tayo. Kung meron kayong kagalit, sana magkasundo kayo. Wala nang paliwanagan. Isa lang, alam mo ako, minsan isa sinasabi ko Kaya rin, hindi pa kami nagkakasundo. Isa lang sinasabi ko siguro kanya nagkaganon kasi may kasalanan din ako. Yun ang sinasabi ko. Hindi ko sinasabing puro, siya may kasalanan. Hindi. Iniisip ko rin, hindi naman magkakaganon yun kung wala rin akong mali Siguro may mali ako, kanya nagkaganyan yan. Yun. Papasok ang forgiveness pagkaganon. Now, why do some cannot forgive? Though he is or she is willing to forgive. Yung iba naman gusto magpatawad. Pero bakit hindi niya magawa ang magpatawad? Because we are trapped. Natatrap tayo. Doon sa isang verse sa Bible po. Luke 17:3. Ito sabi ng Lord, take heed to yourself. If your brother sins against you, rebuke him. And if he repents, conditional. If he repents, forgive him.
Para bang ibig sabihin, pag hindi nag-repent, huwag mo i-forgive. Kailangan mag-repent siya para patawarin mo. Okay, now, that's true. That is true. The offender must ask for forgiveness first before he or she is forgiven. Ayon sa verse na ito. But, the question is, how will he ask for forgiveness if you close the door of forgiveness? Sinara mo na eh. Paano hihingi ng tawad dyan? In what way? Mga parating na salita. Ayoko na makita yun. Hindi mo alam nakakarating sa kanya. Masama talaga ugali niyan. Ayokong kasama yan. Mahirap kasama yan. Mahirap makakasundo yan. Mayabang yan. Walang alam yan. Pero akala mo may alam, pero wala nang alam. Ayaw lang pasakop niyan. Masama impluensya yan. Lahat yun nakakarating sa kanya. Pag nakarating sa offender yun, tiyak na makakarating sa kanya. Then, you close the door of forgiveness. Kahit ako, hindi ako lalapit pag gano'n na narinig ko. Puro masama, sinabi mo sa akin eh. Andiyan pa ba kayo? And basically, ganun tayo. Ganun tayo. Pag nagalit ka doon sa tao, hindi, kasi tao yan, buti nga, wala na sa atin yan. Kasi buti nga, wala, huwag nating mga sundo. Buti nga, naghiwalay na kami. Buti nga, hindi ko na asawa yan. Buti nga, ganyan. Kasi ganun yan, kasi ganyan yan, kasi ganun yan. Nakakarating sa kanya yon. Sa palagay nyo ba, babalik pa yon? Sa palagay nyo ba, hingi ng tawad yon? Sinarhan mo eh. Sinarhan mo yung pinto. Ang tanong, how to open the door of forgiveness? Paano mo bubuksan ang door ng forgiveness? Love will open the door of forgiveness. Pag-ibig pa rin. In what way? Jesus Christ. John 1:44-47. Now, Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. And Philip found Nathanael. Nakita niya si Nathanael ni Philip and said to him, "We have found him, of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." And Nathanael said, "Can anything good come out of Nazareth?" Insulto to. Kaharap mo, Lord, sabi mong gano'n, meron ba mabuting, eto, taga Nazareth siya na inintay. Ang sagot niya, meron ba mabuting nanggaling sa Nazareth? Insulto. He said to him, "And come and see." Next, Jesus saw Nathanael coming toward him and said to him, "Behold, an Israelite, indeed, in whom is no deceit." Bilang Diyos, alam niya yung sinabi ni Nathanael. Pero ginanti niya, pinuri pa niya. Israelita yan at talagang walang deception sa kanya. Mabuti ang kanyang sinabi, although masama ang sinabi sa kanya. Kanya ang sinabi susunod doon, "You are the Messiah." Ikaw talaga. Nagsisi siya sa sinabi niya. Dahil mabuti ang sinabi niya. Hindi niya sinarang yung door of forgiveness. Romans 2:4. Do you despise the riches of His goodness, forbearance, long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? In other words, yung kabutihan ng Diyos, ikaw may atraso sa Kanya, ang gagawin ng Lord sa iyo, mabuti pa ang gagawin sa iyo ng Lord para buksan ang pintuan ng forgiveness para humingi ka ng tawad sa Kanya. Sana ganun din po tayo. Pag may nagkasala sa atin, para tingin mo talaga, ako hindi mo ako galit eh. Tsaka alam ko naman kanya nagkagano yan, siguro may mali din ako. Pag yun na nakarating sa Kanya, sigurado yun. Babalik sa'yo at magkakasundo uling kayo dalawa. Why? Binuksan mo ang door of forgiveness sa Kanya. Grabe ang Lord, grabe ang Diyos, grabe ang pag-ibig ng Lord. Luke 5, dito ako magtatapos. 3, kay Peter ito. He got into one of the boats, which was Simon Peter, bangka niya, and asked him to put out a little from the land, and he sat down and taught the multitudes from the boat. Next. And when he had stopped speaking, he said to Simon, nangangaral siya, hindi siya pinapansin ni Peter. Hindi siya pinapansin ni Simon Peter, nandoon lang, hindi siya, inisnab siya sa diretsong salita. Nung tapos na siya, eto na. Pumunta siya mismo sa bangka ni Peter, stopped speaking and said to Simon, "Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch." Imagine.
Yan taong yan, hindi ka pinansin. Ininsulto ka, binastos ka. Nangangaral ka, siya naglilinis ng lambat niya. Hindi ka pinapansin. Tinabi ang word of God, tinabi ka, dinisrespect ka. Siya pa rin ang nilapitan ng Lord. Ano sabi niya? Pumunta ka sa malalim, doon sa malalim, at makakakuha ka ng marami isda. Next, humirit si Peter. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, we'll let down the net. Next. And when they had done this, they caught a great number of fish. Nakita niyo ginanti niya? Insulto binigay sa kanya, binigyan pa niya ng blessing. Why? Inopen niya ang door of forgiveness and repentance. Ano sumunod? Next. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Masama ako, Panginoon. Patawarin mo ako, Lord, sa sinabi ko. Why? Despite na hindi maganda pinakita niya, maganda ang ginanti ng ating Lord. And that is the essence of Christmas. Ang Christmas po, love talaga. Anong klaseng love? Love that is activated by forgiveness. Yung forgiveness mo ay nandun ang main ingredients, which is understanding, pangunawa sa kapwa. Pag yun ang ginawa natin, masaya ang Pasko po nating lahat. At nakuha nyo ang ibig sabihin ng Christmas. Kaya nga, brothers and sisters, sa ating lahat na nandito, sana ngayong Pasko, wala kayong kagalit. Sana ngayong Pasko, mag-open kayo ng door doon sa mga may kasamaan loob kayo. Kayo magbukas ng pintuan ng pagpapatawad po. At pintuan ng reconciliation ay buksan po natin para magkasundo kayong lahat. Kasi wala nang pinakamaganda sa Christmas kundi ma-reconcile ang mga hindi magkabati, ma-reconcile lahat at mapuno ng pag-ibig ang pamilya, mapuno ng pag-ibig po ang bawat isa sa atin po. Doon natin napapakita yung tunay na essence ng Christmas talaga o ng kapanganakan po ng ating Panginoon. And now I wish, sana hindi lang kayo nakinig sa umagang ito, kundi ito po ay i-apply po natin ngayon yung pag-ibig sa kapwa po. I-apply po natin na nandun ang pagpapatawad at pangunawa sa kapwa. Honestly, talagang pinakamahirap mag-gawin, pangunawa. Ang hirap umunawa. Pero wala tayong magawa. Kung tunay ang pag-ibig mo, malawak ang pangunawa mo. Kahit anong gawin sa iyo, mauunawaan mo. Dahil ikaw mismo sa sarili mo, alam mong nagkukulang ka. Alam mong nagkakamali ka. At alam mong yan ay test sa iyo tungkol sa pag-ibig na sinasabi mo sa ating Diyos. Dahil kung yung taong nakikita mo, hindi mo mamahal, lalo na ang Diyos na hindi mo nakikita. Kaya ang pinaka-practice natin ng pag-ibig, yung taong nakikita natin, mahalin natin sa pamamagitan ng pangunawa at pagpapatawad sa nagawang kasalanan po sa atin. Okay, purihin ng Diyos. Tayo po tumayo lahat mga kapatid. At tayo po ay, bago tayo manalangin, umawit muna tayo, choir. Joyful and triumphant, oh come ye to Bethlehem.
Dakilang Ama, napakaganda po na mensahe mo sa araw na ito. Sinabi mo sa amin, Lord, ang tunay na diwa ng Pasko, Ama. Walang iba kundi ang natatagay mong pag-ibig, Ama. Nanawa lahat kami magkaroon nito, O Diyos. Ang pag-ibig na nakapaloob, ang pagpapatawad, at ang pagpapatawad na nakapaloob, ang pangunawa. Kung ito po ay magagawa namin, O Diyos, wala po magkakagalit, Lord. Wala po mga iringan, O Lord. Wala po yung mga bagay na hindi maganda. Kundi lahat ay magkakasundo. Ang lahat ay magkakaisa. Ang lahat ay iibig sa isa't isa, Lord. At ang lahat magpapakita, Panginoon, ng pag-ibig sa kanyang kapwa. Panginoon, ito ang layunin mo talaga, kanya ka dumating sa mundong ito. Alam mo na mundong ito ay walang pag-ibig, O Lord. Kung meron man na hindi tunay na pag-ibig, Ama. Pero dumating ka parang sa ganoon, i-display mo sa amin, Lord, ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig, Lord, na walang iba kundi ang pagpapatawad sa lahat po ng mga nakakasakit sa amin. At ikaw na rin nagsabi, Lord, na hindi maiiwasan na hindi kami masaktan, Lord. Kanya po hindi maiiwasan ang pagpapatawad, Lord. Hindi pwedeng hindi kami magpatawad, Lord, dahil hindi pwedeng mawalan, Panginoon, na mag-uupensa sa amin, Lord. Pero tulungan mo kami, Lord, na magpatawad kami at umunawa ng gusto sa lahat po na nagkakasala sa amin. Tulutan mo itong Paskong ito, Panginoon, mapuno ng kagalakan at kaligayahan, sapagkat marami marareconcile na mga relationship, O Lord, na unresolved, O Lord, hindi pa nasosolve, o mga relationship na wasak o nasira. Sana buuin mo, Panginoon, tong Christmas na ito, na ang lahat ng sirang relasyon ay maging maayos, Lord. Kasi, Panginoon, taon-taon na lang ginagawa namin, nagtitipon-tipon kami lahat na magkakasundo, kami lahat na nagmamahalan, kami lahat, pirmi, Panginoon, na nandoon at nag-iibigan sa isa't isa, ang nagsasama, pirmi, Panginoon. Sana ibahin mo ngayon, Lord. Sana ngayon haluan mo, Lord, na mayroong reconciliation talaga, Lord, na doon nare-reconcile, Panginoon, yung mga taong hindi na-reconcile sa kalamahal sa buhay ay ma-reconcile, Panginoon, para makuha ang tunay na diwa ng Pasko, Ama, na walang iba kundi ang pag-ibig na nandun ang pagpapatawad at nandun ang pangunawa. Tulutan mo po, wag matapos ang Paskong ito, Lord, na nandun pa rin nakabinbin, Panginoon, ang mga hindi na areglong mga relationship, Lord. Tulutan mo bago matapos ang Paskong ito ay magkasundo-sundo lahat ang hindi magkasundo, Lord. Magkaunawaan lahat ang hindi magkaunawaan, Lord. Magmahalan lahat ang hindi nagmamahalan, Lord. Para lalo ka magalak sa amin, Lord. At lalong tumindi ang diwa ng Pasko dito po sa taong ito, Ama. Ikaw na po ang bahala, Lord. Yunat mo kami mo sa mga anak mong nandirito, O Diyos. Tulutan mo lahat sila, O Diyos, ay nakuha ang mensahe mo, Lord. Kaya lalabas kami rito, Panginoon, na punong-puno ng pag-ibig ang aming puso, Lord. Punong-puno ng pagpapatawad at punong-puno ng pangunawa, Panginoon ko. Marami po salamat, Lord. Sana hindi lang ngayon, O Diyos, kundi ito'y pamuhay na namin, Panginoon, mula sa araw na ito, Lord, na puno kami ng pag-ibig, puno kami ng pangunawa, puno kami ng pagpapatawad, Lord. Marami po salamat, Lord, at tulutan mo sa natitira naming oras, lalo pa kami maging masaya at maging maayos, Lord. At sa isang linggo, balik mo kami lahat dito, Lord, para sama-sama namin salubungin ang darating na taon, Ama. Salamat na marami, Lord, at umaasa ako ng tagumpay sa Paskong ito na nandun ang lubos na kagalakan sa bawat pamilyang nandirito sa loob ng bahay-sambahang ito. Salamat na marami, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. And to our visitors, please, come over, please. Lahat ng visitors po, lumapit na po sa harapan.
praise the Lord mga kapatid. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Truly na tayo po ay napaka-bless at pinagpala po tayo dahil minsan pa ay pinakita po sa atin at pinadama po sa atin ng ating Panginoon yung pong kanyang pag-ibig, yung kanyang tunay na pag-ibig, yung kanyang unconditional love. At nang dahil po sa kanyang pag-ibig, ay ibinigay niya po yung kanya pong bugtong na anak upang tayo po ay maligtas. Dahil po yan sa matinding pag-ibig natin Diyos sa buhay. Kaya po in return, dapat tayo naman po ay matuto rin po tayo magbigay. And what should we give? Yan po ang tanong. Walang iba kundi ang pag-ibig din po o yung pong with love po. Na matuto po tayo magpatawad at naniniwala po ako na magiging maayos po ang ating relasyon sa ating pong mga kapwa. Otherwise, kung wala pong love, our relationships will profit nothing. Walang saysay po yan mga kapatid. At katulad din lang po yan ng isa pong clanging cymbals, no? So kaya po bilang mga Kristiyano, we must put on fervent love, which is the bond of perfection. Napaka-importante yan. Now meanwhile, sa lahat naman po ng ating po mga first-time visitors na nandirito, gayon din sa ating po mga first-time viewers, napakapalad po ninyo at hindi po naniniwala po kung hindi po aksidente kung bakit po kayo nandirito, kung bakit kayo dinala sa lugar na ito. Na sa araw na ito mga kapatid, maaaring ang ilan po sa inyo ay naghahangad po kayo ng pagmamahal sa pamilya or perhaps sa asawa or kundi man sa anak o sa kaibigan. Baka meron po sa inyo dito na pakiramdam ninyo na wala po sa inyo nagmamahal. Pero sa araw na ito, believe me, gusto pong ipaalam ng Diyos po sa inyo that He truly loves you. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Kaya kayo dinala sa lugar na ito. Kaya kayo nakatuniin ngayon. At anuman po ang nagawa ninyong kasalanan, mga nakalipas ninyo, nakaraan ninyo, sino ka man o ano ka man, ano man ang nakaraan mo, ano man ang katayuan mo, my friend, brother and sister, mahal na mahal ka ng Panginoon. Kaya nga po sa katunayan talagang ganun po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Gusto kanyang abutin, gusto niyang baguhin ang buhay mo. Kaya ka dinala ng Diyos sa lugar na ito. Ang kailangan lang po natin gawin is to diligently seek Jesus Christ. Hanapin natin si Kristo na napakahalaga kung gusto natin makamtan yung tunay na pag-ibig ng ating Panginoon. At tanggapin po siya bilang personal Savior and believing in His gospel for you to be saved. So please listen to me sa lahat ng mga first-time visitors, kaya hindi sa mga first-time guests. Pag sinabi po nating salvation or kaligtasan, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Ito po yung tinatawag po na Gospel of Jesus Christ, yung pong death, burial, and resurrection. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalataya, tayo naniwala, ay tapos na, tutuldok, or hihinto na po tayo doon? Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya at naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. But the question is again, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, we are going to repent. Tayo po hihingi po ng tawad sa ating Panginoon. Tayo po magsisisi po ng ating mga kasalanan. We're going to confess our sins. At naniniwala po ko, kahit pakiramdam mo, ang sama-sama mo, ang dumi mong tao, ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa, believe me, my friend, as long as nandun yung genuine repentance sa puso, dahil dyan po nakatingin ang Panginoon. Kanina napakinggan natin, the Lord looks at the heart. Yan ang tinitignan ng Panginoon, yung puso po natin, yung taos-puso na pagsisisi. Believe me,
the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po ibabautismo sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So that means we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Take note, hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis po ng ating mga kasalanan. Yan po yung pangalawang step. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po na nabanggit po sa Romans 8:11, gayon din po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi, lahat kayong mga bisita nandirito, gayon din sa mga first time viewers, lahat tayo may kainaan. Kung minsan pinipilit po natin magbago 1 buwan, 2 buwan, sa mga susunod na panahon, bumabalik po tayo sa dati. Bakit? Sarili mo lang. Mamaya magbabago ka na naman, babalik ka na naman sa dati. Bakit mag-isa ka lang? But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yun yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. Yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So take note, ito pong tatlong bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. Unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga bisita na nandito sa harapan ko, pwede po ba na iyuko po ninyo yung mga ulo? And just a short minute of your time, ibulong mo lang sa Panginoon, Lord, I'm sorry, patawarin mo ko kung meron man ako nagawang kasalanan sa iyo. Patawarin mo ko, tulungan mo ko magbago. Ibulong mo lang sa Panginoon, pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan. Believe me, my friend, patatawarin ka ng ating Panginoon. Ganyan po sa lahat ng mga first-time viewers po natin. Just a short prayer. Whisper a short prayer to the Lord. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I'm sorry. Please forgive me. At this moment, habang nakayuko po ang inyong mga ulo, pwede po ba na itaas po ninyo yung dalawang kamay sa mga bisita po? And please repeat after me with this prayer. Ganyan po sa mga first-time viewers. Please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, on your right po, yung pong green na flag, pwede po kayo sumunod dyan. Sige po, sa kanan po ninyo, yung green flag, sunod lang po kayo. Huwag po kayo mag-alala. Wala pong bayad dyan. Mabibigyan lang po kayo ng further instructions para more detailed instructions po yan. Sige po, sunod po kayo. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the offertory and announcements po. Once again, God bless every one of you, and to God be all the glory.
Amen. Praise God. Palakpakan po natin ating Panginoon. Napakabuti po ng ating Diyos sapagkat ngayon po ay nire-require tayo ng Lord ng perfect love. Pag tayo po may perfect love, matututo po tayong umunawa at magpatawad po. Ngayon po idadako po tayo sa ating offertory. Listen please. Matthew 2:10-11. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. Ayan po, kasi hinanap nila yung star na yon. At paghanap nila, anong sabi? Exceedingly great joy. Tignan mo nga yung katabi mo kung merong kagalakan na talagang galak na galak. Sabi naman ng iba, mamaya na pag nakatanggap ako ng regalo. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshiped Him. Ito po yung mga wise men na naghanap po sa tunay na Diyos na alam nilang pinanganak bilang sanggol. Bakit? Yung kanila pong kaloob, hindi po nila basta-basta ibibigay yun sa iba. Kailangan hanapin nila at tunay at legit yung paghahandugan nila. Ay ano pong sabi? And when they had opened their treasures, they presented gifts to Him, gold, frankincense, and myrrh. So nakita natin, nang sila po ay nandun na at nahanap na nila ang Messiah, ang baby Jesus, doon na sila handa na magbigay ng kanilang kaloob. Kaya po para sa ating lahat, yung pong kaloob na yan, para sa ating pong Panginoon, hindi po basta-basta yan ibinibigay kung saan-saan at kung kani-kanino. Hinahanap talaga yan kung sino ba talaga ang dapat mong bigyan. Sabi mo nga sa katabi mong, hanapin natin kung sino ang dapat bigyan natin ito. Ayan, tandaan ninyo pag matalino tayo, gagayahin natin yung wise men, hahanapin natin yung tanda na yan ang sa Panginoon. Yan ang bahay ni Lord. Nandyan ang baby Jesus. Nandyan ang gumawa ng langit at lupa. Nandyan ang magliligtas sa atin. So ngayon po ay panahon na upang tayo po magbigay ng ating kaloob sa ating Diyos para po sa gawain ng ating Panginoon. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give. Diyan po sa ating AVP. Maraming salamat din po sa mga kapatirang walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. Also, don't miss the first Sunday of 2025 for our communion service. Happening on January 5, 9 a.m. here at Cuneta Asudom. We will also have a candle lighting activity. LED tea light candles are already available for purchase at the church kiosk for only 25 pesos. Ayan. Yuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Ginawa po namin na talagang masaya ang gawain ito, Lord. Sapagkat alam namin na dito ka nalulugod, na makita po kami magkakapatiran, nagagalakan, nagbibigayan. Kaya tinataas namin ang aming gawain ito, O Diyos, na kayo na po bahala magbasbas. Sa ngayon po, Lord, napakaganda ng tinuro mo sa amin. Nakitan po namin na sa world po talagang walang pag-ibig. Galing po kami dyan. Pero nung dinala mo kami sa inyong world, nagkaroon kami ng tunay na pag-ibig. Bakit po? Natuto po kaming umunawa at magpatawad doon sa mga nagkasala sa amin. Kaya kung meron man dito, Panginoon, na hindi pa lubusan nakakapagpatawad, kulang pa ang kanyang pag-ibig sa inyo. Dalangin namin na ibuhos mo mas ganang pagpapala ng pag-ibig sa puso ng bawat isa, matutong umunawa at ngayon, bago magtapos ang taon, lumapit, magkausap sila, makipagpayapaan sila, at magkasundo sila, mag-reconcile sila. Sapagkat sa ganitong paraan, bumubuhos, Panginoon, ang pagpapala sa iyong mga anak na talagang sumusunod sa iyong dakilang kalooban. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay, pagpalain mo mula
ulo hanggang talampakan ng mga anak mo. Sino man ang mga problema rito, Lord, sa emotion, bigyan mo ng kagalakan, bigyan mo ng wisdom upang mapagtagumpayan. Sino man ang may sakit, in Jesus' name, Lord, mula ulo hanggang talampakan, Lord, ay punas mo ang langis ng kagalingan sa kanila in Jesus' name. Sino man ang may problema sa pananalapit, nangangailangan ng salapi para bayaran ang mga bills, Lord, in Jesus' name, magmilago ka. Ibuhos mo masaganang pagpapala mula sa langit. Buksan mo ang durungan ng langit, buksan mo ang pintuan ng langit, at ibuhos mo, Panginoon, ang pangangailangan ng mga inanak. Hindi lang po kasya, kundi sobra-sobra na. Sa pananalangin po namin sa inyo, O Diyos, ngayon po, kami po ay susuong sa mga Christmas, kasama namin ng mga friends namin, mga kamag-anakan namin. Nais namin ang bawat isa ay mag-ilaw, Lord, doon sa mga kamag-anakan namin. Upang sa ganon, hindi lang kami ang makasumpong ng kaligtasan, kundi maging ilaw mga anak mo na mahatak nila ang mga loved ones nila papasok sa kingdom of God. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang gawain ito, O Diyos, na gusto namin na lumagana, Panginoon, ng iyong banal na salita sapagkat kulang pa mga doktrinang naikakalat, Lord, sa iba't ibang churches. Kaya nasa amin, Lord, ng karagdagan. Nais namin, Lord, na tulungan mo mga tao na maghanap, Panginoon, mag-tune in, Lord God, sa amin pong gawain. Jesus Christ, to God be the glory. At sila po'y kausapin mo at dalhin mo rin po sila dito. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos. Patuloy namin pinapanalangin, Lord God, ang lahat po ng mga lumapit sa harapan, tumanggap sa harapan, pagpalain mo po sila, hindi lang sila ngayon, Panginoon, na nandirito pupunta, kundi lagi-lagi na silang pumunta. Hayaan mo na nagdala sa kanila ay mag-follow up sa kanila upang magligtas, Lord, ng isang kaluluwa. Alam namin na ito po, libo-libong angels na nagagalakan po sa langit. Pagpalain mo rin ang bansa namin, Lord. Hayaan mo magkaroon ng peace and order, magkaroon ng katalinuhan ng pamunuan upang mahadlangan ang lahat po ng pag-aaway. Sa iyo po lahat ng kapurihan, ingatan mo po ang bawat isa sa pag-uwi. In Jesus' name we pray. And everybody say Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code. Account name is Project G-Code Ministry. For checks payable to tithes, account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. To all brethren with maintenance medications, our Bethesdan team is providing free medicines. To avail, you may visit the Bethesdan area at the lobby with your prescription. Support our church and our mission. We are delighted to share these church updates. Let's not miss the first Sunday of 2025 as we will be having a communion service on January 5, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. A candle lighting activity is also set to happen, and candles will be on sale at the church kiosk. We have exciting church merchandise for sale. Get your own gospel bag tag for only 60 pesos. For those who still want to avail anniversary merchandise, pre-order can be made at the church kiosk as well. Catch IDO4 songs on Shuffle TV. Tune in at A to Z Channel 11, weekdays at 5 a.m. and weekends at 6 a.m. Also on Light TV Channel 33 every Monday, Wednesday and Friday at 12 noon, and weekends at 6 p.m. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of worship team, cat prod, and service operations ministries.
Meanwhile, for worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For Cat Prod, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphic services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesda, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed one of C Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. Use IDO for Songs on Facebook, Instagram, and TikTok. Our very own calling card and sticker are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen.